Mahilig ka rin ba sa mga historical at cultural views? Kung oo, tara, sama tayo. At dahil nga day off namin today at wala kaming ganap, so para naman malibang at sa ganun ay makakita na rin ng panibagong ambience, o diba? So ayun na nga, kabababa lang namin ng bus niyan. So nagbiyahe kami ng 20 to 25 minutes galing sa Tayon District na kung saan nandun malapit ang aming company. Actually guys, sabi nila from Gloria Outlet papunta doon sa expo na yon, yung Haka Expo nga, ay pwede daw lakarin papunta doon. So wala naman akong idea kung saan yung daan papunta doon kung maglakad. So much better na sumakay na lang kami ng train, at least sigurado na hindi kami maliligaw at hapon na ito. So hapon nga namin naisipang pumunta sa lugar na yun, at dahil nga ay maganda daw pag madilim-dilim na, at dahil nga ay more on lightings, diba? You know na Christmas is coming, mas maganda at feel mo na ang parating na Pasko. Nandito na nga kami sa entrance ng train station, at saka naisipan kung wala na palang laman ang aking YoYo card na ginagamit namin. Parang convenience card siya na pwede mo siyang gamitang pang travel or bumili ka ng mga pagkain sa mga convenience store dito sa Taiwan. So guys, ito nga palang hagdanan na to papunta sa Encantadia. Mali pala itong binabaan namin. So papuntang airport pala to. So kailangan namin bumamilik sa kabilang way. So nandito na kami, ayan, sa taas mismo. Ito yung papuntang Chongli. O ayan, nakalagay 'di ba, Chongli. So nandito kami ngayon sa A18, so bababa kami ng A19. Taoyuan Sports Park. So ito yung puntahan namin guys, nakita niyo na, Haka 2023 Expo. Nag-open siya noong August 11, so hanggang October 15 lang. So habol na mga kabayan, kung mahilig ka sa cultural at historical views, all about Taiwan. O diba, mas maganda talaga kung saang bansa ka nagtatrabaho ay may alam ka kung ano ang history ng bansang ito. O diba, mas maganda rin yun. Makita mo yung kanilang mga native life o yung mga sinaunang tao dito sa Taiwan, at kung anong mga lingwahe ang mga ginagamit nila. So diba, panibagong ano na naman knowledge ang malalaman mo. So nakikita nyo naman guys, napaka-aliwalas ng station na to. So 'di ba? So 3:30 PM to ng hapon, so hindi siya rush hour. So ang rush hour guys is 5 PM. So maraming tao talaga dito, at dahil nga ito ay itong way na to ay papuntang airport, or yung mga pasaherong galing airport ay bumababa din sa station na to. At dahil nga ang station na to ay nandito rin yung mall na Gloria Outlet, nabilihan ng mga branded items, at saka dinadayo talaga ito ng ating mga kababayan dito sa Taiwan. Napakabilis nga ng biyahe namin dahil nga ay first station, bumaba na kami agad. So ayun na nga, pagkalabas namin sa istasyon na to ay first time din namin makarating sa area na ito. So may mall din pala dito na never pa namin napasyalan or napuntahan. So na-curious kami sa mall na ito. Ito yung Global Mall. So naisipan namin i-explore muna yung loob, kung ano ba talaga ang nasa loob, or ano yung mga possible namin na mabibili kung may sahod na. O diba, wala namang masama kung hanggang window shopping lang muna tayo ngayon, at dahil nga ay wala rin kaming budget, gusto lang namin maglibang kahit tingin-tingin man lang. At ito na, first time nga namin dito. So ayun, pumasok nga kami dito. So ayun na, nakita nga namin na mas marami din pala ditong mabibili. O diba? So 14 lang. Niloloko ka lang. Pagkatapos nga namin na-explore yung loob ng mall, sa awa ng Diyos, buti naman hindi nabudol ang aking iniero. Wow, sana all may iniero. Char. So ayun na nga, pagkatapos namin na-explore talaga ang loob, lumabas na kami agad at hinanap na namin yung way papunta sa Haka Expo. So bandang likod lang pala siya ng mall na ito.
Dumaan nga kami muna dito sa kanilang traditional store na kung saan dito mo rin mabibili ang mga souvenirs product ng Taiwan, or gusto mo rin ma-explore ang kanilang pagkain. So dito mo rin mabibili at matitikman ang kanilang mga traditional food at lalong lalo na yung traditional milk tea nila. So bumili lang kami ng avocado shake para naman matikman namin. So in fairness, masarap din talaga at maramdaman mo talagang healthy yung kanilang shake. Pagkatapos nga namin inumin yung shake na nabili namin, bawal kasi dalhin sa loob, so kailangan namin maubos. So ito na yung entrance ng papuntang Encantadia Char. So ayan yung entrance ng expo guys. So ganyan yung pa-entrance nila. So sa bungad pa nga lang, ipapaintindi na sa inyo, so lahat ng bumibisita dito, kung ano nga talaga yung Hakka. So kung mahilig kang magbasa at gusto mong makakuha ng knowledge about Taiwan traditional, o bahala ka na kasi hindi ako mahilig magbasa. So meron namang English, nakatranslate naman siya sa English. Usually talaga lahat ng mga nakasulat is Chinese. Siyempre nasa Taiwan tayo guys, so diba? Bahala ka na dyan kung gusto mo magbasa. Ako nagmabadali, ayaw ko magbasa, tamad ako magbasa. Pero sa ambience mo pa lang makikita, maiintindihan mo na talaga O diba? Kung gusto mo lang maintindihan yung history ng Taiwan at yung mga food nila, yung kanilang mga traditional na pang landscaping, yung mga lumang-luma nilang mga infrastructure, yung ganon. Ay nako, napakahirap talagang mag-voice over. Nagganda, bulol-bulol na ako. Bulol na nga, nabubulol pa. Ay nako, basta okay lang yan, basta naintindihan. So ayun na nga, medyo malaki kasi yung area sa loob. So tamang ikot lang at tamang explore sa bawat may kasi bawat room kung ano yung product ng Kaohsiung, product ng Tainan, Taipei, so ganoon. So dito mo makikita yung saan nanggaling yung food na yon, kung saan minamanufacture, ganoon. So marami ka talagang malalaman dito kung masipag ka lang magbasa bawat lugar na pasukan mo na so malalaman mo talaga dito. So hindi kami mahilig magbasa, so tamang tingin, tamang lang, picture at saka videos. So bawal nga pala sa loob ang mga high-end camera resolution katulad ng GoPro. So cellphone lang gamit natin for today's video, mga kababayan kong nandito sa Taiwan. Siya nga pala, share ko lang yung experience ko sa pailaw na yan. Ay grabe, hindi siya maganda, lang siya sa malayuan, pero pag pumasok ka dun sa loob, ay nahilo si lola mo, grabe. Kaya yun, kung mahiluhin ka, wag mong subukan, malulula ka. So far, napakaganda talaga ng expo na to, napaka-informative sa lahat, at ayun, nakakatuwa at nakaka-relax din talaga pag namamasyal ka dito. So, yun, napakalaking bagay sa atin na mga OFW na magkaroon tayo ng chance na makakapasyal sa mga ganitong event, o diba? Hindi naman to palagi So, actually, itong event na to is tapos na last October 15. So, napakahirap lang talagang mag-edit. Kaya, ngayon ko lang ito na-upload at ang tagal kong inedit ito kasi siyempre putol-putol yung videos natin at dinudugtong-dugtong kuran din talaga. So, hindi birong gumawa talaga ng videos. So, yun lang at sana mag-enjoy kayo sa video ito. So, ayun, tamang explore lang. So guys, yung Hakka Expo event pala, so every year lang ito, isang beses lang sila nagpapa-event ng ganito. So as of now, close na sila, November na ngayon, so last month lang itong event na to, and nag-end sila ng October 15, so 1 month lang sila sa loob ng isang taon. Ayun nga, yung nakikita mo dito, yung kanilang mga traditional plants at saka traditional fruits
So, 'di ba, napaka-unique ang paggawa nila. So, ayun, tamang picture-picture na lang after. So, makikita nyo naman kung gaano kaganda. So, umawra muna mga person. Thank you for watching. Bye!